Okay, good morning everyone and welcome to our subject, Engineering Mechanics. So for today, we will be continuing our discussion with regards sa, sa vector pa din. And now focusing tayo sa moment of a force. So what is moment of a force? Moment of a force is like this, ano? So parang related siya dun sa topic natin sa review design, which is torsion, ano? So when a force is applied to a body, it will produce a tendency for the body to rotate. Okay? So katulad nitong nandito sa diagram natin, when we have a wrench halimbawa, then we try to apply a force na 90 degrees dun sa wrench natin, magpo-produce siya ng moment. Ito yung moment na na-produce natin when we applied a force dito, no? Para mag-turn yung wrench and then para mag-tighten to, no? Kung ano man tong tina-tighten natin um, na material. Okay? So, yung pag-push natin dito sa wrench, again, since meron siyang perpendicular distance dito, magkakos siya ng moment dito sa axis kung nasaan yung mismong material na tina-turn natin. Okay? And then this tendency to rotate is tinatawag nating moment of a force or simply moment na tinatawag natin. Okay? Shown also dito sa figure na let's say binago natin yung application ng force, ano? Imbis na 90 degrees like the first figure, dito sa second figure we did it somehow less than 90 degrees. Okay? Anong mangyayari doon sa force natin kapag less than 90 degrees yung in-apply natin? What do you think will be the value of the moment? Guys, anong sa tingin niyo mangyayari doon sa moment natin? Halimbawa, ginawa natin pa imbis na pa 90 degrees yung application natin, patagilid tayo nag-apply ng pwersa doon sa ating wrench. Ano mangyayari doon sa moment natin? So, we have to understand or recall na pag sinabi natin moment, di ba, force times distance. And yung distance na tinutukoy natin, supposedly, dapat siya ay perpendicular distance dun sa applied force natin. And makikita nyo dito yung applied force kapag inclined siya, yung perpendicular distance niya is actually shorter than dun sa original distance natin at the point o kung saan niya hinawakan. Okay? Kung mas maliit yung value or less than 90 degrees yung angle na, nung distance na pinag-uusapan natin, no? Ibig sabihin, mas maliit yung moment na mapoproduce natin. Kaya kung gusto nyo mas malakas yung pwersa ng pag-ikot ng object, kailangan i-apply nyo siya naka 90 degrees. Hindi naka tagilid, ano? Hindi naka less than 90 degrees. Katulad nito, less than 90 degrees na to. Okay? And then, we also have another scenario kapag halimbawa yung sa mismong wrench, imbis na mag-cause tayo ng rotation, pinul lang natin yung mismong wrench. Hindi, natural, kung pag pinul natin yon, walang mangyayaring rotation around dito sa body natin kasi walang perpendicular distance involved. No? So, walang moment. Hindi nag-cause ng rotation. Right? And then, we go also dito. No? So, the moment MO about point O or about an axis passing through O and perpendicular to the plane is a vector quantity daw. So, kung pag sinabing vector quantity siya, again, meron siyang magnitude and direction. So, we need to specify paano na-determine yung magnitude and direction nung nung vector natin. Okay? So, we first go do sa magnitude. So, sa magnitude, kinakalculate natin yung magnitude again by just multiplying the value of the force by the value of the distance. Okay? So, makikita yan dito, no? Sa diagram natin. So, meron tayong force, meron tayong perpendicular distance. Pag minultiply natin, makukuha natin yung magnitude o yung scalar quantity ng moment natin. And then, paano yung direction? Yung direction now is defined kung nasaan yung axis ng moment natin. Yung axis na yon is perpendicular daw do sa plane na nagko-contain ng force natin. So, katulad dito sa sa three-dimensional natin na diagram, 3D diagram. So, ito yung force natin. Ito yung ating parang no? Sabihin natin ito yung XY plane natin.
yung nasa yung plane na na kumbaga floor, no? And then ito yung z-axis natin. Yung moment natin kapag gumamit tayo ng right hand rule, right hand rule, yung gaganon mo dun sa force, tapos iikot mo, kung saan nakaturo yung thumb mo, that is the axis of the moment. Okay? So, pag inano mo, halimbawa, meron kang piece of halimbawa dito sa paper, ginanon mo to yung fingers mo dun sa direction ng force mo, sinunod mo, tapos kung saan ka magro-rotate, makikita mo yung fingers mo, then yung thumb mo nakaturo sa pataas. Kung saan nakaturo yung thumb mo, that is the axis ng moment natin. Ibig sabihin, dun siya nagro-rotate. Katulad nito, no? So, pagka gamit ng right hand rule, sinundan yung force and then ni-rotate at point O na ka thumbs up, no? Ibig sabihin, yung direction ng thumb mo, yun yung moment axis natin or kung saan nagro-rotate yung mismong force natin. Okay? So, pag tinignan siya by plan view, ito yung makikita natin. We have the force, okay? And then the perpendicular distance, and then once we rotate yung force na yan about O, makikita natin is yung moment axis natin is out of the paper tayo, out of the screen, ano? Ibig sabihin palabas ng screen yung ito, no? Itong point na to palabas. Yun yung axis ng moment natin. Kaya makikita mo lang dito is yung rotation ng moment. Okay? Kaya yun yung sinasabi dito sa definition na to. Okay? So, with that, alam na natin yung magnitude and direction ng moment natin. So, meron na tayong vector. Okay? Next. We have yung resultant moment. And again, ano nga ibig sabihin natin pag sa resultant? Anong ginagawa natin pag nire-resultant natin yung mga forces natin? Anyone, guys? Pag nagre-resultant tayo again, ang Yung ginagawa natin. summation po, sir. Okay, so nagsasummation tayo, no? So, for moment, ganun din. If we have a resultant moment, it means na we take summations ng lahat nung nag-exist na moment force dun sa system natin. Okay? So, for 2D problems, yung resultant daw ng moment about point O can be determined by finding the algebraic sum. Ano? Nakalagay naman of the moment caused by all of the forces. Pero, paano mo malalaman kung positive o negative yung rotation mo? Again, by using right hand rule. Ano? So, halimbawa, following yung mismong diagram natin, so halimbawa, yung four fingers mo, i-track mo dito sa mismong F natin, and then, i-rotate mo papunta dito sa O. So, gaganon ka, tapos rotate. So, ang direction ng thumb mo, papalabas ng papel, palabas nitong screen natin. So, ibig sabihin, since palabas siya ng screen, yun yung kinukonsider natin na positive sense, which is counterclockwise pagdating sa right hand rule, Sa right hand rule. So, ibig sabihin itong F2, pag ginawa mo ngayon yung F2, so papaganto, so pasaan yung direction ng thumb mo? Yung thumb mo ngayon, parang papasok naman nung screen natin. So, pag ginano mo yung F2, tapos makikita mo, pababa ngayon yung direction ng thumb mo. Ibig sabihin negative siya. Okay? Yung sa isa again, yung F1, pagka pass through mo dun sa force, makikita mo pataas yung moment axis natin. Okay? And then, pag yung sa F2, yung F2, nakababa na siya. Okay? So, ibig sabihin negative siya. So, once na ganun yung case, pag pumunta ka sa F3, yung F3 pag inano mo ulit, magiging pataas lang din yung ano niya, no? So, talagang babali-baliko ka, no? Para maintindihan mo yung rotation ng mga forces natin. Pero for two-dimensional, kapag counterclockwise, that is considered positive. Kasi ang consideration natin, itong part na to, ito yung z-axis natin. Pag tinignan natin sa three-dimensional view, ito yung y, ito yung x natin, and then ito yung z natin para sa case na to, no? Kaya lahat ng papunta or outward, positive, lahat ng inward, negative. Okay? So, dito kung meron tayong tatlong forces, so paano yung summation ng moment natin? So,
summation of moment about O is equals to the moment resultant. Okay? So, ibig sabihin, yung moment resultant natin is equal sa moment nung una plus moment nung pangalawa plus moment nung pangatlo. So, MR will be equals to, yung M1 natin will be F1 times T1 plus F2 times T2 plus F3 times T3. Pero, sabi nga natin, yung isa, yung F2 is clockwise direction siya, which is iba siya, no? Dito kasi, pag dito sa axis natin na to, pag pinoint mo yung thumb mo dito, yun yung positive sense, ano? Ibig sabihin, lahat ng rotation papunta sa ganyan. Yan yung positive kasi, halimbawa, ito yung z-axis mo, okay? Tapos, paano ba? Z-axis mo, and then, nilagay mo yung thumb mo dito. Yung rotation niya, yun yung positive sense, okay? So, ito yun. Ito yung positive niya, okay? Which is counterclockwise. Eh, yung isa, yung F2, clockwise siya, kaya dapat ito should be negative. Okay. So, yung final natin is equals to F1 D1 minus F2 D2 plus F3 D3. Okay? So, just the summation ng ating mga moment forces. Okay? So, if the numerical result nung sum na yan is positive or counterclockwise, ibig sabihin, out of page yung direction. Again, positive yan. Pag negative, clockwise moment siya. Okay? Sige, so let us test yung moment lang naman pa lang to, no? So let us solve an example. Okay? So determine the moment of the four forces acting on the rod shown about point O. Sige, tingnan natin kung marunong mag-moment. So, summation of moment tayo. About O is equals to moment resultant. So, moment resultant natin is equals to, starting from the leftmost side, papunta sa right, anong unang magro-rotate? And by how much? Yung 50 po ba muna, sir? Yes, yung 50,000 rotation niya ay, Pakaliwa, 2. so, ang tawag doon, that is clockwise, ano? Pag ganyan, ano? Pa-clockwise siya. So, we have 50 newtons times 2 meter. Okay? Next force, so from the left is yung 60. Anong rotation is 60? 0. Zero, no? Kasi line of force natin is the same nun. So, wala siyang rotation. Parang katulad nung sa figure 3 natin kanina doon sa wrench, same line of action. So, walang distance. So, walang moment na magkukos. Okay? So, that is 0. So, lagay na lang din natin, ano? Next is yung 2. Yung 20, rather. So, ano magiging rotation ni 20? That is, Wala din po. magro-rotate siya. 3 sin Meron. 30 po. Pag ganyan, ano? So, kailangan natin tong portion na to. Okay? So, tawagin natin y yan, and then x tong horizontal distance niya. Kasi dito, pag tinignan nyo, may mapo-form kayong right triangle, ano? And then, from that right triangle, si y is, anong function? That is, cosine of 30 is equals to y over 3. Okay? Or y is equals to 3 cosine of 30. And then, kapag si x will be, mali pala yung tingin ko nung degree, nung angle, ano? Kala ko ito yung angle. Ito pala yung angle. So, mali ito. Should be sine. Okay? O y is equals to 3 sine 30 or 1.5. And then, yung other one, lipat ko lang po. Is cosine of 30 is equals to x over 3 or x is equals to 3 cosine theta. That is 2.598. Okay? So, yung 20 again, ito yon, magro-rotate siya pag ganun,
papunta kay O. So that is counterclockwise. Okay? Wala tayong assumption kung ano yung ano natin. So assume natin, lagay natin dito counterclockwise as positive. Okay? So ibig sabihin, ito ay negative. So again, yung 2 natin is counterclockwise. So that is plus 20 Newton times yung 1.5 meters. And then, itong 40, magro-rotate siya dito sa O. Okay, kailangan natin perpendicular distance. Ilan yung distance? 3 cosine 30 plus 4. Okay, correct. 4 plus 3 cosine 30 o yung 2.598 So sige, i-ano natin. Kompletuhin natin. So negative kasi clockwise siya, no? Then getting the total moment, four plus 3 cosine of 30. That is negative 333.923 Newton mm. So what does it mean? Yung resultant natin is anong rotation kung negative siya? Clockwise. Okay, correct. Clockwise. Okay? So, ayan. Yan yung parang primer lang muna natin for for moment. Okay, question muna. Okay? Next. Sige. Tuloy na tayo. So ito yung kailangan talaga natin, Yung diniscuss pa lang natin prior is ano lang 'yon. Recap lang 'yon para sa concept ng moment, no? So punta tayo dito kasi we are talking about vectors. So one way of getting yung axis ng moment is using the tawag natin cross product. Okay? Since we are talking about vector, mayu-utilize natin tong cross product. And cross product means kapag meron tayong dalawang vector daw na A and B, ang magiging sagot niya ay yung vector C. Okay? This term is read as C is equals to A cross B, kaya tinawag na cross product. Okay? Ang nangyayari kapag meron tayong vector, let's say ito, vector A and vector B. So using our right hand again, yung sa A, ida-direct niya yung A, and then pupunta kay B. Kung saan yung direction ng rotation mo from A papunta kay B, then kung saan nakaturo yung mismong thumb mo, yun yung location ng vector C, which is perpendicular dun sa plane kung nasaan yung vector na kinukuha mo. Okay? So, kaya yan, may diagram naman tayo to help us imagine yung nangyayari sa kanya. So, para makuha yung magnitude niya, yung magnitude daw nung C, nung vector C, o yung naka-perpendicular na axis na to, okay? Ibig sabihin, kapag nag-cross ka ng dalawang vector, ang makukuha mo is this vector. Okay, yun yung gustong sabihin dito sa solution na to. Para makuha yung magnitude nung C, kailangan mo lang daw kunin yung product ng magnitudes nung A and B. Okay, magnitude, ibig sabihin, scalar lang tayo, no? Hindi yung naka-vector form. And then, yung sine ng angle between nung tail nila, So, dapat yung value ng theta natin is between 0 and 180 degrees. Okay? Ang formula daw nung C is AB sine theta. Okay? So, whatever is the value of the magnitude of A times the magnitude of B sine theta. So, para makuha yung direction ni C, yan again, ginamit natin yung right hand rule, and then makikita natin, pwede natin siyang i-refer as nung unit vector natin na C. Okay?
Again, yung unit vector natin, ginagawa natin para makuha natin yung direction nung nung line of action na gusto nating ikunin. Okay? So, kaya ngayon, yung mangyayari sa formula na C is equals to A cross B is AB sin theta times yung direction natin na unit vector. So, itong first part is the magnitude. Okay? And then this part is our direction. Para maging, siya, no? Para maging vector siya. Itong unit vector natin, since vector nga yan, ibig sabihin, naka-IJK notation yan. Depende kung saan naka-direct yung itong 4C natin. So, kung sa diagram na to, itong C na to, itong U sub C na to, yung vector C na yan, na position na unit vector is along K lang, no? Dapat kung pag kinuha natin yung vector, niya, K lang yung value niya. May something dito na K. So, yun yung kanyang value kapag itong diagram na to. Right? Next. So, we have different operations kapag nagko-cross product. So, si cross product daw, hindi daw applicable si commutative law. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagbaliktarin yung sense nung A cross B and B cross A. Bakit? Katulad nito, ano? Halimbawa, ano ka, ah, finalo through mo yung direction ni A, papunta kay B, using your right hand, makikita mo yung thumb mo is upward yung direction. Pero kapag ang inuna mo ay si B, papunta kay A, makikita nyo pababa na yung direction ng thumb nyo. Na nagsisignify na yung vector C natin is negative dun sa kabilang direction. Kaya hindi siya mag-equal. Kaya hindi siya commutative. Okay? Another is if the product daw is multiplied by a scalar, okay, no, and any value, pag minultiply daw natin yung cross product, it obeys associative law daw. Pag sinabi associative, ibig sabihin kahit minultiply lang natin yung scalar natin sa isa ng vector, okay? Pwedeng sa A, pwedeng sa B, or both A cross B, yung direction ng third force natin, o yung third vector natin, hindi siya magbabago. Ibig sabihin, halimbawa, itong B at A, no? Gawin nating 2B. Ito, halimbawa ito, ginawa nating 2B. So, mas pinahaba natin yung kanyang value, ano? Pero pag kinross product mo siya, the same direction yung kanyang vector C, no? So, ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Ino-obey pa din niya yung associative law. Yun yung gusto niya sabihin. It will yield sa same direction ng moment natin or ng vector C natin. Pataas pa din siya. Kahit anong laki pa niyan, gaano kahaba pa yan, pati yung A, kung gaano kahaba, pinahaba natin, same direction pa din yung C natin. Pataas pa din siyang gano'n. Okay? So, yun yung dito sa number 2. Number 3, the vector cross product also obeys yung distributive law of addition. Okay? So ito ma-apply na lang to kapag nag-example ano, pero basically it means na si A cross pwede nating i-distribute dito sa loob. Kaya pwede magkakameron tayo ng A cross B plus A cross D. It will yield the same answer. Okay? So ibig sabihin, dito pwede mo munang pag-addin si vector B at vector D before mo i-cross yung sum nila dito kay A, equal din siya dito. Okay? Alright. Okay, so next. So paano fino-formulate ngayon yung ano natin, yung unit vector muna natin. So balik tayo dun sa ating three-dimensional plane, ano? We have IJK. Okay? Alam natin si I is along X, si J along J, si J along Y, si K along Z, ano? So paano natin gagamitin yung cross product? So using your hand or imagine nyo na lang, ano? Let's say gusto mong ipapass through mo muna yung fingers mo, yung four fingers mo sa I, tapos i-rotate mo papunta kay J, may papansin mo yung rotation mo, ganito yung itsura ng thumb mo, pataas. Ibig sabihin, yun yung K direction natin. So, halimbawa, ginanon mo, no? Si X, si Y, tapos yung
nasa taas niya, yun yung z-axis natin, yun yung k natin. Okay? Halimbawa, gawin naman natin from J papunta kay K. So, J papunta kay K, makikita mo yung direction ng thumb mo is pa-horizontal na 90 degrees dun sa J na sa Y natin, ano? So, ibig sabihin, ang mapoproduce mo kapag ni-rotate mo to papunta dito is I naman. Okay? Ganun din kapag halimbawa K, rotate mo papunta kay I, ma-create mo is yung along J. Baba to, rotate mo papunta dito, ma-create mo is ito. So yun yung relation na sinasabi dito. Okay? You don't need to memorize this. This is based from right hand rule, ano? Kaya halimbawa binaliktad mo naman, ang ginawa mo from I, ang hirap i-demonstrate sa ano, no? Sa ano taka, ano ba? Well, halimbawa ito. Ito yung kaya wala ayaw lumabas. Ayan. Halimbawa ito yung plane natin, ano? So, halimbawa from I, ang hirap talaga i-demonstrate. So, halimbawa from K to I, so from K, tapos papunta ka sa I, okay? Baliktad, from I papunta kay K, anong direction nung thumb natin? That is kabilang direction ng J natin. Kaya nakalagay dito kapag nag-cross ka ng I, cross K, that is a negative quantity ng unit vector natin. Kasi ang mapoproduce mo na dito, ito, pag kinross mo dito, dito yung makukuha mong axis ng ano mo, ng moment mo. Kaya nag-negative siya dito. Okay? Same halimbawa dito. Ito muna, K muna yung ating nirotate, yung fingers natin. Nirotate natin papunta kay kay J, tama. So, pataas, tapos gumanon ka. So, yung direction na makukuha mo kapag ito, nirotate mo dito, papunta dun yung thumb mo. Kaya makikita mo ang K cross J, negative I siya. Okay? So, kaya hindi mo kailangan memorizein to. You just need to be familiar dun sa right-hand rule using this axis. Ano? Or, use natin tong system na to kasi nagpe-permute siya. Ano? Halimbawa daw, pinahanap sa atin, ano daw yung cross product ng I cross K, no? I cross K. Ibig sabihin, I cross K. So, mula kay I, si K nandito. So, para makapunta ka doon, magro-rotate ka ng pagganyan, di ba? Kasi, magro-rotate ka ng clockwise. Pag nag-I cross K ka, that is negative yung rotation. Ang answer mo ay J. So, I cross K, negative yung rotation, tapos J yung missing doon. Okay? Another one. Halimbawa, J cross I. Okay? So, J cross I. So, mula kay J, magro-rotate ka papunta kay I. That is counterclockwise. Clockwise rather. So, negative ulit. So, ibig sabihin, ang J cross I is negative K. Ayan. Kaya negative K siya dito. Okay? Halimbawa naman, I cross J. Okay? Rotation natin is counterclockwise. So, positive. So, ang natitira, positive K. Kaya, I cross J equals positive K. Okay? So, ito yung pwede natin tandaan para matandaan natin to. And again, kapag same tayo ng direction, that will be 0. Kasi wala tayong rotation. Okay? Next. Ayan. So, ngayon, pwede na tayong mag-cross product ng dalawang vector. So, iba yung vector natin. Ito yung vector notation ng vector natin, ng force natin. Tapos cross natin dito. So, sabi natin distributive yung ating no? Yung ating mga vector. So, multiply mo lang to isa-isa. Ito din, tsaka yung isa. Ito yung makukuha mo. Okay? Papansin nyo dito, meron tayong mga nag-cross na mga unit vectors, ano? So, using yung rule natin kanina, ang mangyayari kapag dito sa parehas, this will be 0.
this will be 0, and this will be 0. Okay? Ang matitira is itong mga notation na to. Okay? And alam natin yung meaning nito. Nung I cross J daw. So, counterclockwise, so magiging K yan. Okay? I cross K, so I cross K. That is clockwise, so negative J to. Okay? J cross I, so J cross I. So, siya ay clockwise, so magiging negative K to. And then ito, J cross K, J cross K. That is counterclockwise, so positive I. Okay? Kaya pag ni-rearrange mo, ito yung magagawa natin na form ng vector natin. And itong form na to, pwede natin siyang i-represent as matrix. Ito yung lalabas na ano sa kanya, na matrix form niya. Na yung first row is yung ijk na unit vector natin. Yung second row is yung coordinates nung ating or yung magnitude ng coordinates ng ating vector A, and then dito yung sa vector B. Okay? So mamaya may application ta para mas maintindihan natin to. Right? Yeah, sige. Next. So ngayon, balik tayo dun sa moment, ano? So kasi gusto natin pakita na vector na yung gamit natin. So again, moment natin is force times distance. So ano yung tinutukoy natin na force times distance? Okay? So dito, we have a force and then kailangan natin ng distance mula do sa point O, no? Ang kaibahan kapag vector, hindi mo kailangan always na ano no, na naka 90 degrees yung vector, yung other vector mo. Okay? So 'di ba may angle naman 'yan, may theta 'yan. May mapo-form kang perpendicular distance doon. So katulad nito. Okay? Kaya minumultiply natin ng sin theta yung formula natin. Okay? So, itong R na to is yung position vector natin. Kung matatandaan nyo, pag position vector ang sabi, that is any point dun sa space natin papunta dun sa point of origin natin. Yun yung position vector natin. So dito, halimbawa, kinross mo dun sa force mo yung position na yun. So this is position vector na magkocross dun sa force natin. Okay? Kaya, mangyayari sa formula natin ngayon, yung... So, inuna yung R. Ba't inuna yung R? Para positive sense yung moment natin. Kasi, pag inano natin, na ang mangyayari is yung baliktad, ano? Halimbawa ay ang unahin natin is yung force, then papunta kay R. So magbabaliktad yung kamay natin. So para maging positive, kailangan ang una mag-rotate ay si R papunta kay F. Okay? Para pataas yung sense natin. Hindi, pababa, tapos tsaka natin iikot papunta kay O. Okay, kaya ito. Yeah. So yung direction again is kung nasan yung thumb. So parehas concept yan. Iniba lang yung rotation, parehas lang ng concept. Okay? And then dito in-explain lang din yung principle of transmissivity. Transmissibility. So sinasabi niya na kung may force tayo and then yung line of action ng force natin, kahit saan tayo mag-cross ng vector or maglagay ng position vector sa kanya, katulad nung binanggit ko kanina, same lang din yung magiging ano natin, rotation ng yung pangatlong vector natin, yung product ng A cross B, ano? So same direction lang. So halimbawa to, yung R3 i-cross mo sa F, no? Halimbawa, yung pag ginano mo R3 cross F, same na pataas din, no? Yung R2 sa ibang location, tapos kinross mo sa F, same pa din, pataas pa din yung location ng thumb mo. And then, halimbawa dito naman yung kabila, R1, tapos kinross mo, same pa din, pataas pa din. So, ibig sabihin yung moment mo, direction niya hindi nagbabago. Okay? Kaya, kahit saan ka along the line of action ng force, magkumuha ng position vector mo, it will yield the same value ng moment. And i-demonstrate natin yan sa example later. Okay?
So, yun yung principle ng transmissibility. Kahit i-slide mo yung vector F mo kahit sa ang posisyon, it will lead the same answer ng moment. Okay? Next. So, kung yung kanina na sabi natin is yung first row is yung IJK, yung second row is yung coordinates nung vector R, then yung kasunod is yung coordinates ng vector F. Okay? So, pag nilagay mo yan dyan, paano mo sinosolve yung ganito? Kunin natin yung determinant. Paano kinukuha yung determinant ng ganito? So, ang ginagawa sa algebra is nire-repeat yung first and second column. Okay? And then para makuha yung determinant, ginagawa is kinukuha lahat ng product ng diagonal pababa, sinasum yan. Okay? So, ito is yan. Minus lahat ng pataas. So, pataas na diagonal. Okay? So, ito ay isasum mo. And then, ito ay isasum mo din to. Para makuha mo yung determinant. Pag nakuha mo yung determinant nun, okay, in vector notation yan, yun yung magiging value ng moment natin. So, kung ayaw mong gamitin tong matrix na to, pwede mong gamitin to. Itong formulang to. Pero kailangan mong memorizein, ano? So, much better, mag-determinant ka na lang. Mag-matrix ka. Or kung mas convenient na sa inyo mag-memorize, i-memorize nyo to. Kasi ito ay nanggaling din dito. Or vice versa. Ito ay nanggaling lang din dito. Okay? Sige, so let's have an example para mas ma-appreciate. Okay? For a while lang. Okay, sorry. Alright, so determine the moment produced by the force F in the figure about point O. Express the result in Cartesian vector form. Okay? So, ito yung vector, ito yung force natin. Gusto daw natin kunin yung moment niya about dito sa point na to. Okay? So, alin yung mga position vector na pwede natin i-consider dyan? Kasi dalawa ang pwede maging solution dyan na mag-yield ng same moment, ibig sabihin. So, sige, kunin muna natin yung mga coordinates ng A, B at A at B, ano? So, yung A muna, anong coordinates ng A? Zero po. 0, 0, 12. 0, 0, 12, correct, no? 0, 0, 12. About B? 4, 4, 12. 12, 0 po. 12 negative 4, 0. For positive, yung 12, no? Kasi ito yung ating Y, ano? Papuntang direction, so ito ay positive. Okay? And then, 0. Okay? Yan yung A at B natin. So, halimbawa yung force muna ang kukunin natin. Okay? So, paano nga ulit makuha yung vector ng force natin? Nagawa natin, yung magnitude natin multiplied by yung unit vector natin. Okay? Dito ay unit vector AB. So, yung magnitude natin is 2 multiplied by, paano kinukuha yung unit vector? That is head minus tail. That is 4 minus 0 I plus 12 minus 0 J plus 0 minus 12 K. Okay? Tapos ang ginagawa natin dito is 4 squared plus 12 squared plus negative 12 squared. Okay?
So, review lang yan, ano? Ginagawa na natin yan last time. So, this is 4i plus 12j minus 12k over, that is 4 squared plus 12 squared, that is 4 square root of 19. Para mas exact. So, pag simplify natin, this will be 2i over square root of 19. So, 2 square root of 19i. Okay. So, next plus, this is ilan? So, 6 over square root of 19j minus 6 square root of 19. Okay. Okay. So, ito yung vector notation form nung force F natin. Okay. So, aling position vector ngayon yung kailangan natin? Kasi kailangan natin mag-cross. No? Alin ang consider natin position vector? Para magkameron tayo ng moment. So, di ba, again, yung position vector, any point from any point hanggang dun sa center. So, ibig sabihin, itong isa, pwedeng consider natin to as position vector A. Okay? Kasi yung point A, tapos yung distance niya papunta kay O. Okay? And then yung point B, papunta doon, that is RB. Okay? Yun yung mga position vector natin. So, sabi do sa principle of transmissivity, kahit anong rotation yung gawin natin, okay, parehas yung mapoproduce natin ng moment sa kanya. Okay? Yun yung sinasabi niya. So, paano? So, kunin muna natin yung ating position vector. So, we have RA. So, ano magiging vector notation form ni RA? Head minus tail lang ng point A tsaka origin natin. Ano yung magiging vector notation form niya? That is 0i plus 0j plus 12k. Head minus tail, ah. So, head 0. Itong origin natin, meron siyang 0, 0, 0. Okay? Kaya yun yung naging ano natin, 12k. Okay? For RB, that is, ano magiging RB? 4i plus 12j 12. plus 0k, ano? Or 4i plus 12j. Gawin ko lang hat, ano? Okay? So, yan. So, meron na tayo niyan. Ngayon, ipoprove natin ngayon if yung moment natin, yung una muna, bawa, R, A, cross F, ay parehas lang ba kapag nag-moment tayo ng RB cross F. Okay? Yun yung ipoprove natin. Okay, so let's have another sheet. So again, RA natin is 12K. Ang F natin is this one, ano? Okay, so kailangan natin moment is equals to RA cross F.
Okay? Ang sabi natin, that will be I, J, K. And then whatever is yung value ng dito, nung I, J, K, nung para sa RA, and then I, J, K nung para sa F. Okay? So dito, that will be 0, 0, 12. Then dito is 2 over square root of 19, 6 over square root of 19, and then negative 6 over square root of 19. Whatever is the coefficient nung IJK dito, yun lang yung ilalagay mo dito. Okay, yun yung ibig sabihin nun. Again, this is yung para sa F, ito yung para sa RA. Okay? Yan. Once na meron ka na nun, listen ko lang pala to. So, magkukunin mo na yung determinant niya. So, ulitin mo yung I at J, 0, 2, square root of 19, J, 0, 6, square root of 19. So, lalagyan mo siya ng ano. So, lahat dito, halimbawa, yung diagonal natin, ayan. Okay, so, ayan. Yan yung ating pababa. Tapos lahat ng pataas. Okay? So, multiply mo lang isa-isa. We have I times 0 times negative 6 square root of 19 plus J times 12 times 2 over square root of 19. Yung kulay green ha. Tingin kayo doon sa kulay green. K times 0 times 6 over square root of 19. Okay? So ito yung ano na natin. Diagonal pababa. Minus yung diagonal pataas. So that is 2 over square root of 19 times 0 times K plus 6 square root of 19 times 12 times I plus negative 6 over square root of 19 times 0 times J. Okay? And then simplify mo. So, ito pinakita ko lang, ano? Pero in the future, pwedeng diretso na to 0. Kasi nakamultiply ka ng 0. Okay? So, yung matitira na lang is, ito. Pag pinerform natin to, that is 24 over square root of 19 J minus, ito is, ilan to? 72 square root of 19 I. Okay? O rearrange natin, that is 72 over square root of 19 negative I plus 24 square root of 19 J. Okay? Or, kunin natin yung decimal form. Negative 16.52 I plus 5.51 J. Okay? So, ibig sabihin, ito na yung moment natin. Moment vector natin. Yan yung sagot. Yung moment vector natin about O is negative 16.52 I plus 5.51 J. Okay? So, ito yung sagot natin. Okay? So, paano kukunin yung magnitude niyan? Guys, paano kukunin yung magnitude? Pag halimbawa, hindi vector form yung pinapahanap, paano kukunin yung magnitude niyan? So, katulad lang nung dati, square root nung lahat nung ano natin, term natin dun sa loob. Okay? So, 16.52 squared plus 5.51 squared sa square root. That is 17.41. That is in kilonewton meter. Ito kilonewton meter din. Okay? So, ganyan siya pag 3-dimensional.
May question? Oh, talagang shocking to, no? Okay, so ito yung kapag gamit natin yung R cross F, ano? R cross F to. So, paano ba yung rotation natin? Nakasunod, yung R cross B, RB cross F, ano? Check natin kung parehas lang daw siya ng magiging sagot. Okay? So, yung RB na merong, ano nga to? 4I plus 12J. Tapos yung F natin. Okay? So, moment is equals to RB cross F. So, that is equal to IJK. That is 4, 12, 0. Plus 2 square root of 19, 6 square root of 19, tsaka negative 6 square root of 19. Okay? Then repeat yung first and second column. 4, 2 square root of 19, 12, 6 square root of 19. Then perform yung diagonal para makuha yung determinant. Kung sanay na kayo, pwedeng kahit mentally mo na lang, ano, kahit di mo na isulat ito. Mentally na lang. Paano siya mentalin? Ito, and then ito, and then ito, minus ito, plus ito, plus ito. So, through practice na lang maano yan, ano? So, pag minultiply natin, that is I times 12 times negative 6 square root of 19 plus, yung second is 0 kasi may 0 tayong term, plus k times 4 times 6 over square root of 19. Ito yung diagonal pababa. Pataas, minus 2 square root of 19 times 12 times k plus 0 kasi may 0 dun sa term plus negative 6 square root of 19 4 times j. Okay? Let us simplify. This is negative 72 over square root of 19i plus 24 over square root of 19k minus 24 over square root of 19, okay, minus 24 over square root of 19j. Okay? Tingnan natin, ito, pag kinosmall, ay ano natin, magka-cancel tong dalawa, no? Magiging 0. Okay? Matitira sa atin ngayon is negative 72 over square root of 19i minus minus to times minus yun. That is positive 24 square root of 19j. Which is familiar na siya, no? The same na siya nito. Okay? Which means na equal nga talaga sila. Okay? So, equal talaga yung moment natin, ha? 16.52i plus 5.51j na may magnitude na 17.41. Okay? So, yan yung solution for this problem. Okay? Question po tayo. Guys, may kausap ako. Okay? Sige. I-digest ha, i-digest. Okay. Sige. So,
Anyway, this is recorded naman kaya you can repeat if ever meron may question. Okay? So let's have another example. So two forces act on the rod shown. Determine the resultant moment they create about the flange O. Okay? Express the result as Cartesian vector. Okay? So ngayon, summation ng moment naman o yung resultant na pinapahanap. Okay? So may dalawa tayong force. We have force 1. Ito yung vector notation form niya. Then force 2, ito yung vector notation form niya. Okay? Kailangan daw, i-moment natin siya papunta kay O. Okay? Mo-moment natin papunta kay O. Ito, mo-moment natin papunta kay O. So, ano magiging position vector natin ngayon? So, ang tandaan nyo na lang, kung nasan yung tail ng force, dun nyo i-direct yung position vector natin. Okay? So, halimbawa dito, ito yung tail ng force 1, di ba? Ito yung tail niya. Ang gagawin ko, dito ako maglalagay ng position vector para sa kanya. Tawagin kong RA. Okay? So sa force 2, ito yung point o yung tail kung nasaan yung ano niya. Yung point kung nasaan yung tail. So, from the origin papunta doon, yung tawagin kong position vector B. Para magkameron ako ng distance, para magkameron ng moment. Okay? So, about O lahat, yung direction natin. We don't need to determine pa kung ano magiging rotation, kung positive o negative, kung clockwise o counterclockwise. Kasi nga, naka-vector form tayo. And yung direction niya is nakalagay na dun sa IJK natin. Kaya nako-consider na yung positive or negative. Okay? So, okay. So, let's have our coordinates. Ito yung ating 0, 0, 0. Ano yung magiging coordinate ni A? 0, 5, Ano? 0, 5, Itong A, That is 5, 5 feet po. 5, 0, 0. Okay? About si B. Sir, excuse me po. 0, 5, po. Sir, hindi po ba 0 pa yan? Yes. Okay. Thank you. Next, si point B. We 4, have 5, negative 2. 4, 5, 4, negative 2. 5, correct, negative 2. No? Nasa ilalim siya nung origin, Itong 2 na to. Okay? Kaya be careful, Baka minsan excited tayo, nilagay natin 2. Mali na agad yan. Okay? So, meron na tayo ng vector notation form ng forces natin. Kunin na lang natin yung um, position vectors natin. So, we have RA. What will be RA? Ano yung RA natin? 5J. So, 5J. Okay? RB, 4I plus 5J minus 2K. okay, correct. 2K. Okay? And then para makuha natin yung summation ng moment at O, ang gagawin natin ay yung resultant o yung moment ni force 1 plus moment ni force 2. Okay? Paano natin makukuha yon? Para makuha yung moment 1, kailangan magkameron tayo ng RA cross force 1 plus yung kay second force is RB cross F2. Okay? So, ito yung main formula natin. Right? Next. Solve muna natin na magkahiwalay, Para hindi tayo malito. Kasi hindi pa nga tayo sanay. So, unahin muna natin ay si
RA cross F1. Okay? So, ano yung magiging IJK, yung matrix form niya? Ano yung second column? Ano lalagay natin dito? 050. Okay, correct. Next. Negative 60, 40, 20. Okay, correct. Okay. And then, perform natin determinants. Ano yung magiging first term natin? Assuming nga na, halimbawa, i-mental lang natin. Again, ang gagawin natin, down to, tapos ito, dito to, no? Kasi inulit mo. Tapos K, papunta dito. Minus, ito, times, plus ito, tapos ito. Okay? Ano yung magiging, ano natin? I, times 5, times 20. Next, I. Ano yung magiging next? J 0 0. na, no? J times 0 na. So, pwedeng 0 na agad, ano? Kasi ito, J times 0 times negative 60. So, 0 to. So, 0 na agad. Okay? Plus, 0 po. 0 na din. Kasi K times 0 times 40, that is 0. Okay? Minus negative 60 times 5 times K plus 0 na din, ano? 40 times 0 times I, that is 0. Plus 0. Okay? So, this is 100I. Tapos ito is 300, negative 300 times negative, that is positive 300. Okay. Okay? So, ito yung ating M1. Okay? Next. M2 naman tayo. So, RB cross F2. Okay? IJK natin. And then, ano yung second? Second row ay 4, 5, negative 2. Okay? And then F2I, yung third row, 80, 40, negative 30. Okay? Then, pag finorm natin determinants, this will be, idadiretso ko na ha. I times 5 times 30 plus J times negative 2 times 80 plus, nakasunod, K times 4 times 40, okay, minus 80 times 5 times K plus 40 times negative 2 times I plus negative 34 times J. Okay, simplify. 150I minus 160J plus 160K minus 400K minus 80I minus 120J equals to, this will be, Yung 150 po by negative. Kasi po negative 20 po. 5 times negative 20. Yung sa I. Yung 150. Yung 150 po yung yung 150I, negative po. kasi negative 30. Correct, ano? Thank you. Okay. Meron pa? Okay, so very crucial yung sign, ano? Kaya, be careful din. 80K, 4 times 40, okay na to. 85K, 40, negative 2I, negative 30, 4, okay. So, negative 120, negative, okay na to. So, negative 150 minus 80, that is, Negative 70. Negative 230. magiging positive na yung 80, ano? So, 70 na lang to.
negative 70. Okay? Then we have negative 160 minus 120. That is negative Negative 40. Negative 40. 40 J. And then, yung K natin, 160 minus 400. That is negative Negative 240. 240. Okay? So, ito yung ating M2. Okay? So, gagawin na lang natin, pag-a-add na lang natin yon. So, dito, no? Substitute lang dito. So, we have 100I plus 300K plus yung negative 70I minus 40J minus 240K. Ilipat ko ng sheet, ano? Para malinaw. Is equals to 100I plus 300K plus negative 70I minus 40J minus 240K. Okay? Moment resultant natin is 30I, okay, minus 40J plus 60K. So, this will be our pound feet. Okay, this is our in Cartesian vector form. This is our answer already. Okay, so hindi naman siya masyadong complicated once na you get hang of writing yung mga position vector and then yung cross product. Okay, and pag pinahanap again yung ating magnitude, so that is just 30 squared negative 40 squared plus 60 squared. 30 squared plus 40 squared plus 60 squared, and square root of that, 78.102 pound feet. Okay? So, yan. So, practice lang po ang kailangan natin dyan. Medyo confusing lang siya dito sa part nung kino-conceptualize pa lang natin yung formula, no? Dito sa part na to. Okay? Tsaka dito. Pero once na na-establish mo na o naintindihan mo na yung nangyayari dyan, yun dito, ginagawa lang naman, identify mo yung position vector. Pag meron ka ng position vector, gagawin mo na yung matrix table mo. And then, kunin mo lang yung determinant. And then, more on algebraic na yung approach. Ano? Okay? Kaya kailangan, tandaan natin kung paano mag-convert from, halimbawa, ito, ang given ay force, ang binigay, ano? Alam natin kung ano yung, kung paano siya ulit i-change sa Cartesian vector form sa magnitude lang. Okay? Pero question muna dito sa last example natin. Okay, so kung no more question, that ends our lecture for today. By next meeting, we will have more examples and siguro more forces, ano? Para mas ma-appreciate natin yung use ng vector sa pag-solve ng moment. Right?